Nasa linya po natin, Assistant Secretary Arnel de Mesa, spokesperson ng Department of Agriculture. Asek, magandang umaga po. Hello, Asek. Magandang umaga, Melo. Magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood. Opo. Ngayon pong araw nito ay opisyal na po na inilaunch po natin ang Rice for All program. Ang napuna lang po namin dito, Asek, ay 4 lang po muna, yung Kadiwa Store na paglulunsaran po nito. Tama ba yun? Tama yan, Melo. Kagaya nung sinimulan natin yung P29 natin, yung bigas 29 para sa vulnerable sectors. Opo. We started doon 3 and then eventually naging 5 hanggang naging ngayon 17 na. So part pa rin ito ng ating large-scale trials to check on those critical information on demand, supply, and logistic issues. So, pero target natin eventually, paparamihin natin ito hanggang, yun nga, by November, target natin mas malaking area na yung nasakop na itong both P29 at Rice for All. Opo, yun. Okay. So may mga commitment na po ba tayong nakuha, Asek, para sabi nyo nga, in the future, mas marami na po itong magpa-participate na Kadiwa Store kung saan mabibili po ang 45 pesos Rice for All, Asek? On the side ng LGUs, yung mga locations natin, madami na talaga. Actually, this week mag-o-open tayo ng 2 sites, yung isa sa Antipolo City at saka isa sa Santa Rosa, part ng mga LGU initiative din ito. At karamihan ngayon talaga ay mga LGUs ang gusto mag-participate dito sa Kadiwa natin. Ito na rin yung ibinigay ng instruction ng ating Pangulo sa mga provincial and local LGUs na mag-participate din sa Kadiwa. Opo. So dumadami po ating Kadiwa Store, pero dumadami ba yung mga trader na pwedeng mapagkunan o maging source nitong mas murang bigas, Asek? Sa ngayon, marami na rin. Kaya, pero yung mga sites, dinadahan-dahan namin para mas maging maayos talaga. Kasi kagaya no sa P29, may mga experiences talaga na pag binigla, mahirap eh. Opo. So ngayon, marami nang nagsabi na gusto nila mag-participate dito. Opo. Yung sa P29, medyo madali-dali po yun sapagkat government agency naman po ito. NFA naman yung aging stocks kung tawagin. Pero dito sa Rice for All, ano po ito eh? May binabanggit pa nga na may mga premium pa ho ba na iaalok sa ganyan, Asek? 2 klase ng bigas yung pwedeng itinda rito. Una, yung ating commercial well-milled rice na 45 pesos ang presyo. Sa ngayon, pwedeng magbago depende sa mga datos na makuha natin. Matanda natin yung presyo na namomonitor natin ngayon for imported na well-milled rice, nasa 51 to 55 yan. Yung local commercial well-milled rice natin nasa 45 hanggang 55. So, kinuha na natin yung lower range nitong mga price ranges na ito. At yung premium naman ay nasa 52, nasa mga more than 60, 57 hanggang nasa more than 60 pesos yan, yung premium. Teka. So, ititinda yan at 52 pesos. Asek, kanina po naglibot si Alan Gatos doon sa Potrero, sa Malabon, yung ating Kadiwa Store doon. Meron doon na 48, wala namang 45 daw, Asek. Mag-start kami mga 9 o'clock doon sa 4 na site. So, sabay-sabay na magtitinda ng 45 pesos. Opo, pero ang nakalagay doon sa kanila karatula, ang maiaalok daw nila hindi 45 kundi 48 pesos per kilo, Asek. I-check ko yan, Melo ha, yung usapan kasi is 45. Opo, okay. Teka, gaano ba karami ang pwedeng mabili at 45 pesos, Asek, na isang tao? 25 kilos, yung kalahating kaban, yung pwedeng mabili ng isang tao na maximum per day. Per day. So, kinabukasan pwede ulit na 25 kilos? Yes. Pwede rin ulit. Aba, teka, baka magkaroon ng hoarding, Asek ha? 25 pesos each day, ha? Each day. Sa bawat isa na mamimili. Opo. Pero siyempre, pipila uli sila doon para makabili nitong 20. Opo. Kahit yung halimbawa nakabili na kahapon ng 25 pesos, pwede pang bumili uli ng another 25 pesos ngayon at saka bukas? Sa susunod na araw, Asek? Sa
ngayon dun sa guidelines namin ay pwede pa naman. Mhm. At ito nga, part ito ng ating mga information na kinukuha. Mhm. At there could be some adjustments in these guidelines later on. Opo, 25 kilos each, ha? Pwede, ha? Yan ang Yes, limit. yes. Opo, opo. Yan ang limit. At 45 pesos per kilo. Ayan. Yung pala. Okay. Teka, hanggang kailan ito, ASEC? Pala. Oo. Ang plano ni Secretary dito, dahil ito ay matagal ng pinag-uusapan sa kagawaran, ito ay magiging sustainable. Mhm. So pang matagalan ito na programa, hindi lang ito isinasaayos dahil gusto magka-programa lang ngayon. Mhm. At kaya matindi yung mga ipinapasok. Si Secretary, ganun kasi, talagang pinag-iisipan, pinagpaplanuhan mabuti Mhm. at may mga kasamang trials para pag talagang malawakan na ay masabi natin na mas sustainable in the long run. Okay. Yan yung well-milled para sa Rice for All. Yung 29, P29 naman ay hanggang kailan po? Balita namin, ang commitment, 1 taon lang. Ang kayang siguraduhin, 1 taon lang na tatakbo ito. Ganun ba yun, ASEC? Ay, Hello? ASEC? Okay, naputol. ASEC Demesa, alas 6:41 po ng umaga ang oras po natin sa buong Pilipinas. Mamaya po, babalikan natin. Andiyan na uli. ASEC? Hello? ASEC? ASEC? yes, Melo. Opo, Melo. sige po, yun po, linawin po natin sapagkat may ganun kasi na notion na pang 1 taon lang daw at trial pa yata yung 29 pesos na per kilo po. Ano po ang paglilinaw po ng DA tungkol dyan, ASEC? Yung nabanggit na 1 taon ay parang nasa pagpaplano na initially ganun. Pero tuloy-tuloy ito hanggang sa matapos yung administration na itong P29 isasagawa natin. And eventually, kagaya nitong Rice for All, there could be adjustments in the prices depende sa mga datos na makukuha natin. So, gusto natin marating talaga yung mga aspirasyon na mas mababa pa talaga yung magiging presyo ng bigas. Okay. Aspiration. Magkano ngayon? 29 po ngayon ASEC eh. Ano nga yung pinangako ni Presidente? 20 pesos yata o 25 pesos? Ano po? Pwede pala yung sinasabi niyong adjustment, pwedeng ang adjustment pababa. Ano po, ASEC? It could be, talagang ang gusto namin mas mababa pa sa 29. And eventually, siguro dahan-dahan, yun yung plano natin. Opo, sige po. ASEC, salamat po. Good luck po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Melo. Magandang umaga. Mabuhay ka. Opo, si Assistant Secretary Arnel Demesa, spokesperson ng Department of Agriculture.